Apat pang natitirang Gorosei papunta na din sa Egghead Island. Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1109. Ang una ngang impormasyon sa spoilers ay sinasabing nag-umpisa daw itong chapter na to sa pagpapatuloy ng last chapter, which is yung pag-a-announce ni Vegapunk sa mundo ng katotohanan. Ang ginawa pala ni Vegapunk para malaman ng mundo itong sasabihin niya ay sa pamamagitan ng Denden Mushi video. In-announce nga daw ni Vegapunk na may ilang minuto lang daw sila para masaksihan itong sasabihin niya. Kaya dapat daw na ilabas na nila itong mga Denden Mushi snails nila. At yes, ginawa nga daw ito ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo, including itong sila Wapol at Vivi na nasa lokasyon pa rin ni Big News Morgan. Bukod nga sa mga ito, inatanggap nga rin daw ng mga Gorosei itong message ni Vegapunk. At nagtataka nga daw sila kung saan nagmumula itong mensahe niya. Which is oo nga naman, nakakapagtaka nga itong ginagawa ni Vegapunk ngayon. Dahil sa mga hindi nakakaalam, para nga makakuha ka ng visual message sa isang Denden Mushi snail, kailangan mo ng Kamiko at Procto. Itong Kamiko nga yung sender ng visuals, at itong Procto naman yung receiver. Pero dahil nga sa nakita natin sa last chapter na parang gumagamit ng high technology shit itong si Vegapunk para sa message niya sa mundo, it makes sense nga na hindi ito alam ng mga Gorosei. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers nabalik na tayo sa loob ng Egghead Island. Ipinakita nga daw na inatake ni Kizaru itong si Luffy gamit ng iba't ibang teknik niya. Pero ni isa nga daw sa mga atake ni Kizaru walang tumama kay Luffy, since nailagan nga daw niya ito. So nakaka-excite ngang makita itong panel na to, since alam naman natin na itong mga atake ni Kizaru kasing bibilis ng liwanag. At the fact nga na naiilagan ito ni Luffy nakaka-impress nga ito para sa akin. Sa kabilang banda naman nagtataka nga daw itong si Luffy kung bakit hindi niya nabibigyan ng damage itong si Gorosei Saturn. So kung maaalala nyo guys may kakayanan nga itong si Saturn na mag-regenerate. Makailang beses na nga niya yung pinapakita sa atin. Bale ito nga yung pinagtataka ni Luffy. At dahil nga sa idiot mind ni Luffy ang ginawa nga niya para malaman niya kung talaga bang hindi nadadamage itong si Saturn, hinawakan nga daw niya itong sila Saturn at Kizaru at pinipi na similar sa isang pancake. Itong atake nga daw na to tinatawag ni Luffy na Dawn Symbols, meaning pinompiang niya itong sila Saturn at Kizaru. At dito ibinato na nga daw niya ang mga ito. Pero itong si Saturn nga daw mabilis na nakabalik at wala pa rin daw siyang damage na natamo. So itong scene nga na to nakakaamoy ako ng troll panel na similar sa nakita natin sa naging laban ni Luffy kay Kaido. Yung tipong pinagtitripan lang ni Luffy si Kaido. Sa part naman ng bagong atake ni Luffy na Dawn Symbols, kung mapapansin nyo guys unti-unti na ngang na-adapt ni Luffy itong Gear 5 niya, or dahan-dahan niya na tong nakakabisado. Dahil yung mga atake nga niya ngayon na related sa Gear 5 niya simula nung mag-umpisa itong Egghead Island arc, pinapangalanan niya na as Dawn, compare nung una niya tong ginamit sa naging laban niya kay Kaido. Since sa laban nga niya kay Kaido nung una niyang ginamit itong Gear 5, simple nga lang yung mga pangalan niya sa mga atake niya, gaya ng Gomu Gomu Lightning, Gomu Gomu Giant at iba pa. Alam naman natin na itong mga pangalan ni Luffy sa mga atake niya nakadepende kung anong gear ang gamit niya. Gaya ng pag nasa base form nga lang siya simpleng Gomu Gomu lang ang pinapangalan niya sa mga atake niya. Kapag nasa Gear 2 naman siya dinadagdagan niya nga ng word na jet itong mga atake niya, since ito nga yung silbi ng Gear 2 niya, ang maging mabilis, gaya ng Gomu Gomu Jet Pistol, Gomu Gomu Jet Bazooka at iba pa. Kapag nasa Gear 3 naman dinadagdagan nga ni Luffy yung mga atake niya ng word na Gigant, since ito naman yung silbi neto, ang maging malaki, gaya ng Gomu Gomu Gigant Pistol, Gomu Gomu Gigant Stomp at iba pa. Sa Gear 4 naman nakadepende sa kung anong hayop ang transformation niya, gaya ng kapag naka-Boundman form siya yung mga atake nga niya may pangalang Kong or Leo, gaya ng Gomu Gomu Kongan, Gomu Gomu Leo Bazooka at iba pa. Kapag nasa Snakeman form naman siya yung mga atake niya may pangalan na similar din sa Snake, gaya ng Gomu Gomu Jet Culverin, Gomu Gomu King Cobra at iba pa. At ngayon nga sa Gear 5 niya na pinangalanan niya ng Dawn ang bawat atake niya, dito na nga natin masasabi na dahan-dahan niya na talagang nagagamay itong
itong form na to. Since nag-uumpisa na nga niyang pangalanan ng gusto niyang atake itong mga ibinabato niya. Itong part naman ni Saturn na hindi tinatabla ng damage at nagre-regenerate lang, I'm sure na meron pa rin itong weakness. At ito nga yung kailangang i-figure out ni Luffy para matalo niya itong si Saturn. Hanapin niya kung ano yung kahinaan neto. At speaking of weakness, mukhang hindi na nga lang siguro si Saturn ang hahanapan ni Luffy ng kahinaan para matalo. Bagkus ang lahat na ng mga Gorosei. Dahil ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing sinamon daw ni Gorosei Saturn yung 4 pang natitirang mga Gorosei. Bali itong impormasyon nga na to medyo magulo pa. Since wala pa nga tayong idea kung paano ito gagawin ni Saturn. Gaya ng similar ba sa pagpasok niya sa Egghead Island na may black circle star na nag-appear, ganito rin niya isasamon itong mga natitira pang Gorosei? O may kakayanan itong mga Gorosei individually na makapag-teleport at pumunta mismo sa kung saan man nila gustuhin? Bali ang mga katanungan nga na yan syempre mas malilinawan tayo once na lumabas na yung full chapter. Kaya doon na lang natin ito talakayin. Overall nga mukhang malupit na chapter na naman itong paparating. Wala pa nga ring confirmation kung patay na ba talaga si Vegapunk. Similar sa status ni Zoro sa laban niya kay Rob Lucci. Ang tingin ko nga magiging pinaka-highlight sa paparating na chapter na to syempre itong atake ni Luffy na ginawa niya kila Saturn na Dawn Symbols. At itong pagsasamon daw ni Gorosei Saturn sa iba pa niyang mga kasamahan na Gorosei. I'm sure na sobrang laking impact nito sa Egghead Island arc. Dahil kung dadating nga itong 4 pa na Gorosei sa isla na to, kailangan na talagang tumakas nila Luffy. Dahil kung sa isang Gorosei pa nga lang hirap na sila. At itong Gorosei nga na to mukhang hindi naman talaga purpose ang paikipaglaban. Paano pa nila haharapin itong 4 pa na Gorosei? Diba? Kaya naman malamang ito yung purpose nila Brogy at Dory kaya sila nandito sa Egghead Island ngayon. Ang maitakas itong Straw Hat Pirates bago pa nila makakontak itong 4 pa na Gorosei. Maitakas nila ito papunta sa Elbaf. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1109. Kung natripan nyo nga itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang,